Oh mga kapopi, welcome to my channel. So ngayon, ang weather natin is 14 degrees. Nakikita nyo naman na magte-10:30 na at napakaliwanag ng ating kapaligiran. So ibig sabihin hindi uulan ngayong araw at sana ay tuloy-tuloy na ang magandang weather natin mga kapopi. Mga kapopi, papunta muna tayo ng work at pinabaunan tayo ni Mrs. At ang binigay ni Mrs. ay ang ating masarap na, pakita ko sa inyo. Anyway, I still got a few minutes. So binigyan niya tayo ng masarap na merienda at cake. Actually binigyan niya ito sa Valerios, Mona Lisa ba ito? Ensaymada pati cake. Yan. Tapos meron tayong kape. Masarap na kape para hindi tayo antukin sa gabi, guys. Okay mga kapopi, punta muna tayo sa work. Okay mga kapopi, nandito tayo sa ating workplace. Nakikita nyo naman mga kapopi ay napakaganda ng ating workplace. Parang hotel. Saan ka pa? At tayo ay magna-night shift dito for the next 8 hours. Okay, I'll see you in the morning. Okay mga kapopi, welcome back to my channel. At kauwi lang natin. And the weather's nice. 9 degrees dito sa ating kotse. So they said that today would really be nice. Ito guys, what you see here actually is an elderly assisted living facility. Kaya lang nasunog 5 years ago, COVID time. Ngayon pinalitan na nila ng apartment. And this apartment guys, actually they allow residents or people to stay here na 55 years old pataas. Pauwi na tayo at dahil lang. Ganda ng weather natin mga kapopi. Kita nyo naman, the weather is 9 degrees and we're here at St. Albert. As you can see guys, they said that Saturday would really be a nice weather. It will be nice the whole Saturday. And they said last time na Sunday guys ay magiging okay daw ang weather, pero for some reason nagpalit na naman ang weather natin. Sabi nila sa linggo ay uulan, but it doesn't matter now. Anyway, I would say rain is still better than snow, so let's just enjoy the weather. Kahit papaano gumaganda na ating ulat panahon. So we're still here in St. Albert and it's the weekend. And it's pretty quiet and peaceful mga kapopi. Kikita nyo naman. And this is the Sturgeon Hospital over there. Yan ang Sturgeon Hospital. And going over there, dyan papunta sa Rinloco, dyan siya nakatira. And we also got this area here. This is the Bodur Road that's going to Edmonton. And we can also use the St. Albert Trail going to Edmonton. So ang ganda ng weather guys, kaya medyo ganado tayo kahit galing tayo sa nights. Mga kapopi, bago tayo umuwi ng bahay, pakita ko lang sa inyo kung gaano kaganda ang weather natin ngayon dito. Kasi baka magtatanong ang ibang tao, lalo hindi taga Canada, but importante ang weather dito. Kasi nga, ang weather namin dito sa Canada ay bihira lang magkaroon ng sunny weather kasi mostly ay malamig dito. Kaya ito ngayon ay I would consider it as a blessing mga kapopi. So ngayon pakita ko sa inyo ang park na malapit sa amin. Ito ang Wellington Park. So it's a big park na pang community guys. And I would say maganda mamasyal dito. Kami ni Christian, ang wife ko, nagjo-jogging kami dito. Yan. Kung hindi man kami nagjo-jogging, walking, and then minsan naman bibisikleta, running, or yung motorbike namin dinadala namin dito, and nagmomotor kami dito guys. Yan mga kapopi, kita nyo maganda itong pasyalan or kahit lakaran lang kasi napaka maliwalas, and then ang daming puno, and kahit pa picnic, minsan naglalagay kami dito ng mga chairs, diyan kami nagre-relax. Dito po to sa Wellington Park na malapit lang sa area namin. And pag fall season naman guys, napakaganda rin dito kasi makikita mo yung puno na nagpapalit ng kulay, nagiging yellow, orange, hanggat malaglag yung kanyang mga leaves. Kaya itong community namin dito sa
Kensington. Napakaganda guys kasi kompleto, malapit sa school, malapit sa mga grocery, malapit sa church, and most of all magandang mamasyal dito at kahit magpalipad ng drone maganda dito, Kapopi. Kaya I would say the area where we live right now is the best place para sa akin, na kasi kompleto yung mga amenities. And of course, marami din ditong mga area, mga Kapopi na maganda. Kaya lang I would say na isa na rin to sa area na pagmamalaki kasi tahimik. Tapos hindi magulo dito, walang mga homeless. Kaya enjoy din kami na umikot-ikot dito sa aming lugar. Ngayon, baka hanapin ako ni Mrs. kasi 7:45 na. Pakita ko lang yun sa church namin na malapit dito sa aming area. Kasi mayroon yung pieta na inilagay. Yun, Mama Mary pati si Jesus Christ na I would say na napunta rin ng kapatid ko from New York, napasyalan din nila. So pakita ko sa inyo. Ngayon pakita ko sa inyo yung Vietnamese church na may pieta. Dito tayo mag-park. So ito yung simbahan guys na may pieta. Napakaganda dito. Hindi ko napapatayin ang ating makina. So mga Kapopi, ito yung simbahan natin. Dito kami nagsisimba dati. Naalala ko yung tatay ko pati nanay ko, when they came here in Edmonton, naipasyal ko sila dito sa church. And during that time, meron pa ditong English mass. Kaya lang, I think binili ito ng Vietnamese. And then itong community na to, mga Kapopi, ay ginawa nilang pang Vietnamese. But there are times yung mga school pumupunta rin dito, nagmimisa rin sila dito, yung school na malapit dito. Yan. So pakita ko lang itong church kasi namimiss ko itong church dito kasi na isama ko pa dito yung nanay ko last 2010. Buhay pa siya that time. Yung tatay ko nagsisimba siya dito. Kaya pag napanood nila itong vlog na to, they'll be, you know, not they'll be, yung papa ko lang, maalala niyo itong lugar na to. So ito yung pieta. Napakaganda itong pieta guys. Dinala ko lang dito yung kapatid ko, ingay ng crow. Dinala ko dito ang kapatid ko, pumasyal sila dito, nagpa-picture kami dito. So ang ganda dito. At least ito yung parang up close and personal kung di pa natin nakita ang pieta sa Italy ba yun or sa somewhere, I don't know. Ayan guys, so napaka-solemn dito and I really miss this church kasi dito kami dati nagsisimba. And the weather is nice, so it's a bonus for us ngayong Sabado na magkaroon ng ganitong weather. Yan ang flags. I don't know what flag is that. Baka Vietnamese flag. And then of course we got the Canadian flag. Balik lang muna tayo sa kotse at uwi na tayo at hanapin na tayo ni Commander, mga Kapopi. Thank you Lord for the nice weather. Thank you. Makapag-chillax muna. Kailangan ko matulog kasi galing pa tayo sa nights. Ganda ng weather natin ngayon. Napakita si Haring Araw and it's 3 PM. Dadalhin ko yung anak ko sa art school niya and mayroon akong surprise sa inyo. Ito ang ating maiwagang bird's poop. Ayan, dumikit sa ating kotse. Ayan. So kailangan natin mag-washing ngayon and we'll see saan tayo makakapasyal ngayong hapon kasi we just need to enjoy the weather at napakaganda guys. Ang ganda ng weather ngayon guys. The time is 3:38 in the afternoon guys. Pakita ko lang sa inyo ang mga iba-ibang motor guys na nandito ngayon dito sa Seafood City. Ang Seafood City natin guys nandoon kasi may binibili lang si Mrs. pero nakita nyo lang gagandahang motor. Ang mga ninja, mga riders guys. So I think they have a program right now and they got the loud music and then mga tao dito guys, they're just enjoying the ride kasi iba't ibang klaseng motor nandito na. Actually I'm not good with motorcycles pero ang gaganda guys ng forma, mga astig.
Ganda ng forma, may mga Ducati, may mga Honda, of course, hindi nawawala dyan mga Harley Davidson guys. As makikita din ako mga Pilipino nandito, iba-ibang lahi na I would say motorcycle enthusiast. Kaya napakaingay dito ngayon guys. Ito nakalagay dito, Argyle Motorsports and Marine. So maganda talaga mga forma na nakamotor. Gusto ko ng motor pero ayaw ng motor sa akin. But it's really a nice event guys. Hello guys, next stop natin, dito tayo sa pickleball. Ang uso ngayon dito sa Pinas, actually sa Pilipinas, pero tingnan natin ano ang meron dito kasi it's just close to us. Anong pwede nating makita or ma-inquire dito sa pickleball. Dahil napasok muna tayo. Ewan ko kung allowed dito mag-vlog. Is it nice? Kagad? Ano kagad? So this is the pickleball hub guys. So nag-inquire ako sa loob. There's a Vietnamese tournament. So we can go check it out online mga kapopi. Kasi it's my first time to be here. Nakikita ko lang ito kasi malapit sa amin. Siguro mga 2 minutes away from us. Uso yan ngayon sa Philippines. Yung pickleball. Pati hindi siya kasing hirap ng tennis. Yung gaya ng nilalaro ni Miss Alex Iyala. Kaya maybe I need to check it online and then we can go back here dito sa pickleball hub. Okay. So ngayon, mga kapopi, daan tayo sa dollar store. I'm just going to check out something there. And we'll enjoy the weather for a few more time or for a few more minutes bago tayo umuwi. Okay, we'll see. Okay guys, mga kapopi, next stop natin is Dollar Tree. So mayroon lang tayong bibiling mug para sa coworker ko kasi isang araw natapos siya sa kanyang nursing. So bigyan natin ng mug guys. So dito tayo ngayon sa Dollar Tree. Yung kita. Dito tayo ngayon sa Dollar Tree guys. Yan. Diyan tayo bibili ng pangregalo. Christian, he just came from his art school. Dito tayo sa Dollar Tree. Tingin muna tayo ng mug. Actually dito guys, marami ditong pwedeng pangregalo kung gusto mo makamura. So we'll go to the mug section area. Yan, ang daming items dito guys na makikita nyo.
Actually, hindi naman to siya dollars na. It's also expensive. Hindi na gaya dati na kung sabi mo dollar, dollar talaga. Then we also got stuff here for Canada Day sa July 1. Lahat ng items dito guys, may pambata, pangmatanda, souvenirs, even grocery. Pwede rin kayo mag-grocery. Doon tayo lab kung saan may mug lab. Yeah. Saan may mug? Meron din dito mga decorations, or if you want to give cards to your loved ones, meron din dito. Kompleto. Mugs Lab. Maybe the other side. Maraming lumalakad ngayon guys kasi maganda nga ang weather. Sa pambahay yata yung lab. Sa pambahay. Mga dilata din, pang groceries, mga pagkain, yan. Kompleto sila dito. Tingnan natin dito kung meron. Ito mga utensils. Pagka kailangan mo mga murang plato dito. This is also a right place to come and visit. Open party. Yan. Siguro yun sa mga decorations lab. Yung mugs lang lab, mug. Ayan na. Ayan na. Parang congratulations. So, all you need is ano to? Love and coffee? Yeah. So, ito, maybe this is okay. Ito lang ba mug nila lab? Wala na iba? So, ito na lang bibili natin. Hanap tayo ng magandang mug. Ano ba pangalan? Si Rose Ann. Ito na lang, red. Tabi mo ng card. Ayan na lang. Tapos congratulations na card. Ayan. Tawang ko. Yan na lang. For Saturday. Yeah. Ayan. Okay. Yan ibigay natin. And then we also need to look for a card. Gusto niyo mga panlinis. Ayan. Kompleto. Nandito mga panlinis. They have everything here, mga katpopi. Kasi dati, pag may kailangan kami, dito rin kami pumupunta, dito rin kami bumibili. Tapos hindi ka na kailangan makipagbunuan sa masisikip na grocery. So, sa dollar store guys, kompleto na lahat. So, kailangan ko kumuha ng maliit na papel. Dito na lang siguro, maliit na lalagyan. Yan na lang. Yeah. So, meron na tayong baso. Then, we just need a gift. Ano ba? Gift container. Isa lang. Dalawa siya sa ano. Oh, ayan. So, ito ang ating ibibigay. And then, we also need to get a card. Congratulations lang, love. Congratulations lang. Congratulations. So, if you want to buy cards, nandito din. For your loved ones, mga friends, nandito. So, ang card nila dito is for $1.50. Yan. $1.50. Sana? Ikaw lang, ikaw lang. Grad. Grad ba? Congratulations. Ayun lang. Should be fine, love. Or buho. Ano sa ito? Buho. Anong buho? Parang sa aso naman yun. Buho. Buho. Yan na? Ay, ito. Yan na. That's good. Yan na kasimple, guys. So, you already have the mug. Tapos yung gift wrap.
And then may gift card. So okay na yan. That's it. Yan ang kabilis. Kaya I recommend kung mayroon kayong pagbibigyan na gusto yung makamura and at the same time palitan na natin na hindi mahal dito na sa dollar store or dollar tree. Yeah, class of 2026 man siya. Ayun na. Give it to my coworker. Ano, ito, She mas graduated maganda? from her nursing. Yeah. Mas maganda to or ito? What do you think? Just go for white one. White one. So, yun guys. Actually, mas mura to dati dito. Kaya lang as years go by, siguro dahil nga galing to sa karamihan sa China and things are getting expensive. Kaya mga kapopi, naging mahal na rin siya. Tumas na rin ang presyo ng mga regalo mga kapopi. O pang regalo ng items. Yeah. No, it's okay. Yun daw maganda sa administration. Cute din naman. How much is this one? Pero Ano? display na lang It's too light. Yeah, this is for display. It's nice but it's just for display. Yeah. We'll just go with this one. Better. Marami din dito namimili kasi nga kung gusto mo maging practical, mag dollar store ka na lang. Of course, kung may mga ibang items na gusto mong bilhin, that's the time you go to the stores like Walmart, Superstore, or sa mall. Pero kung mga mabilisan, mga kapopi, dito na lang sa dollar store. Yan, may mga tsokolate sila, kompleto. Tapos kung gusto yung mga gamot, may mga gamot din dito. Yan, mga Tylenol, lahat. So you name it guys, lahat meron dito mga kapopi. And they're also hiring guys. Kung gusto nyo ng trabaho, maraming trabaho dito sa Canada. Kompletong-kompleto. Actually, hindi nawawalan dito ng trabaho. Ang daming trabaho dito, kaya ikaw na ang mamimili kung saan mo gusto magtrabaho. So, labas muna tayo habang nagbabayad si Mrs. And let's just enjoy the weather, guys. Mga kapopi, ngayon lang to, itong ganitong kagandang weather kasi hindi natin alam, baka this coming few days magiging maulan na naman. Kaya let's enjoy the sun. It doesn't matter kung masunog tayo, basta langhapin natin at enjoy ang haring araw mga kababayan. Sila, dito tayo sa Dollar Tree, our last stop for the day, and then we're heading home. Ang weather is 21 degrees. Pag sa iba daw to, parang aircon pa sa kanila. Pero ngayon guys, mainit na to dito. Itong 21. Meron pa para pahalo-halo si Mrs. Sige. Ito na sana last footage ko. Since may halo-halo, sige. Ayun na ang ating last footage, yung halo-halo. Para makabideo pa tayo habang kinakain ang halo-halo sa backyard. Okay. Okay mga kapopi, uwi muna tayo ng bahay at maghalo-halo na tayo. Because tonight, I'm still working, pero at least we're able to go out and enjoy the weather. Okay, we'll see you. Cut some grass. The time is 6:43, so may oras pa tayo. Si Mrs. May kinuha lang sila. Lumabas ulit sila ni Christian at ako naman ay magkakat ng grass. Yan, nakita nyo, mahaba na naman ang ating damo. But it's okay guys kasi magandang weather natin and it will be a good day for us to cut and make our lawn beautiful. Okay. Okay mga kapopi, cut muna tayo ng grass. Kita nyo naman ang grass natin, tapos nandito pa yung mga weeds, mga dandelions na actually already put fertilizer on it, pero ngayon guys nagtubuan na naman sila. Ayan, habang ng damo natin doon may mga weeds na naman. So yeah, anyway, it would just last for 2-3 months na magka tayo ng grass at least once every 2 weeks or if you have time, pwede din na once a week na imposible sa atin kasi busy nga tayo. So I think once every 2 weeks. And ready naman ang lawnmower natin mga kapopi.
lawnmower natin. Then I also got gasoline dyan just in case maubusan tayo. So this is where we put gas and this is where we put the oil. Okay, cut muna tayo. Okay mga kapopi, so I just moved my car back to the driveway. So ang ating mga damo guys, awan ng Diyos ay nagupit na natin. At ang hirap na yan gupitin guys. Kasi mga kapopi, basa yan. Kaya kailangan ko go back and forth para maputo lang yung grass natin mga kapopi. Ang hirap kasi na-stuck sa propeller, tapos yan kailangan kong linisan. So ngayon, pasalamat naman ako sa Diyos at natapos na tayo mag-cut at papunta tayo sa likod kasi alas 9 hindi na pwede mag-cut ng grass. So ang oras natin is 8:20, kaya kailangan natin habulin ng pagputol ng damo bago magreklamo ang ating mga kapitbahay. Siyempre ayaw natin magkaroon ng kaaway dito. So nakat ko na ito dito parte. Ngayon aaw naman tayo pataas kasi hindi pa tayo tapos, kaya tinapos ko yung harapan para wala na ako sa harapan mamaya kasi sa likod mas maintindihan ako ng dalawang neighbors natin, pero pag sa harapan maraming bahay sa harapan kaya mas matotrouble tayo doon. So I better get going or else. Okay, bye mga kapopi. Kita nyo yung ating lawnmower. So ang problema pagka basa ang damo kasi nga this past few days it keeps on raining, so ang ating lawnmower guys ay nadidikitan ng basang damo. That's why pag nagkakat ako, paputol-putol guys kasi every now and then sumasangit dito ang grass dito sa ating lawnmower. So the only way to deal with this is kung nag-stop man siya, kailangan linisin ng damo. And I got no choice guys kasi baka bukas umulan daw. Kaya I need to do it kahit mahirap. Hindi, itong mga old grass lagyan natin sa garbage bag para matapon. And then after that I can finish this ngayong araw. In trimming natin bukas na lang kasi magna 9 o'clock na. But since I still got 15 minutes at nakat ko na halos lahat ng ating damo, actually yung trimming part bukas natin gagawin, but the cutting part we can finish it ngayon. Kaya kailangan na tapusin guys. Okay, kaya to. So mga kapopi, ito. Tapos din, napapahinga lang muna tayo dito sa ating duyan guys. So bukas, I will continue with my trimming. Tapos na natin ang pag-cut ng grass. And I don't need to water kasi nga this past few days or past few weeks it keeps on raining. Kaya mga kapopi, salamat sa Diyos at we just need to trim yung mga sidings or mga edges, ayun. Pero the rest naputol na natin guys. At ako'y gutom na at pagod na. And the time is 9:20 and tayo sa trabaho guys mamayang 11. So pagpasok natin sa loob, kakain lang tayo, and then after that need to take a shower and get ready papunta sa night shift natin. Bukas wala akong work kasi kasama ko sa trabaho, nakipagpalitan siya, so that's good news. And I can rest tomorrow, do some barbecue, and tomorrow at least it's a whole day, it's a whole night na wala tayong i-worry kasi hindi tayo pupunta sa trabaho. Until next time guys, don't forget to like, subscribe, comment, and hit the bell button of my vlogs. Prince Poppy, mga kapopi. Until next time, bye bye and peace out.